Isa pa doon sa mga tanong na laging tinatanong sa atin ng mga subscribers natin at saka doon sa mga viewers natin ay damaged passport. So ang lagi kong sinasabi sa kanila, case-to-case basis yung damaged passport. So, pakita natin yung isang case ni Kuya na tinignan niya yung bagahe niya dahil maghahanda siya pauwi ng Pilipinas. Pagkatapos nakita niya na nandoon yung passport niya at yung passport niya, yung cover ng passport niya kinain ng amag. Tapos yung amag pumunta doon sa loob. Ang nangyari is nagkaroon ng butas yung personal information page ng passport niya. So doon sa may picture na page, etc. Wala namang naapektuhan doon sa butas nung amag except nagkaroon ng butas yung pisngi niya doon sa picture na mas malaki, yung mas malabo at saka may mga security na handles doon sa passport niya. At dahil nangyari ito, kinakabahan siya na baka mamaya hindi matanggap nung immigration natin or kung sino man na kukuha ng passport niya at hindi siya mapauwi, etc. So ano daw ba yung gagawin niya at makaka-epekto daw ba ito doon sa pag-uwi niya? Damaged passport, may definition ito, mutilated ba ito, tapos nagkaroon ba ng mga circumstance para hindi mabasa or para magduda yung officer na baka mamaya na-tamper yung passport mo, etc. etc. So kung ganito yung mangyayari, tawag agad tayo doon sa passport control, doon sa DFA, kung sino man yung may hawak nung mga passports na ini-issue, etc. Itanong agad natin. Kumuha tayo ng picture, ibigay natin sa kanila at tingnan natin yung magiging sagot nila. Dahil baka mamaya, akala natin okay dahil doon sa halimbawang pinakita na picture ni Kuya na meron siyang butas dito, etc. Pero hindi natin alam, meron palang security code doon sa likod nung picture niya, etc. na makaka-apekto doon sa pagbasa ng passport niya. So hindi natin alam, kaya kung meron kayong similar na problema at nagkaroon kayo ng passport lukot, punit, dumi, or may nabura, or meron nag-drawing doon sa passport nyo, tumawag agad tayo doon sa DFA para makita natin kailangan ba na i-report natin ito, kailangan ba na kumuha tayo ng passport natin. Ngayon kasi halimbawang yung passport mo may kasamang visa, work visa, travel visa, etc. Kung papabago mo ito, mayroong mga additional na mga steps na kailangan mong gawin para ma-reinstate doon sa panibago mong passport yung visa. Kailangan ba na kumuha ka ng bagong visa? Kailangan ba na mag-apply ka ulit, etc. etc. So, passport, ingatan natin. Huwag nating lagay doon sa mga bagay na pwedeng amagin yung passport natin, please. So ingatan natin ito, konting ingat, konting alaga doon sa passport natin dahil napaka-inconvenient kung magkakaroon ng problema yung passport natin at too late na malalaman natin, baka mamaya doon na sa date ng pag-alis natin, makikita natin na nagkakaroon para ng issue yung passport natin. Kaya ingatan po natin at happy travel sa ating lahat.